Ang sabi nga nila sa ating mga Pilipino, wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng pag-uwi. Kahit gaano kalayo ang marating mo, kahit gaano kabigat ang trabaho mo sa malaking lungsod. Kapag sumapit na ang takip silim o ang pagtatapos ng linggo ay iisa lang ang laging tumatakbo sa isipan natin. Ang makauwi sa piling ng ating pamilya. Dahil sa tahanan natin mararamdaman yung totoong pahinga. Doon natin nakikita ang mga ngiti ng mga taong naghihintay sa atin. Yung yakap ng mga anak at yung simpleng salo-salo sa hapagkainan matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. At para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng libu-libong isla at napapalibutan ng malawak na karagatan, ang barko ay hindi lang basta isang simpleng sakayan. Ang barko ay tulay ng mga pangarap at ito ang nag-uugnay sa mga pamilyang napakalayo sa isa't isa. Pero minsan sa gitna ng paghahangad nating makauwi at makapiling ang ating mga pamilya, may mga pagkakataon ng mismong tulay na inaasahan natin ang siyang magdadala sa atin sa hindi malilimutang bangungot. Ito ang kwento ng isang barkong minsan naging simbolo ng laki, ganda at karangyaan sa karagatan ng bansa. Ang MV Princess of the Stars. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Bago pa man siya nakilala sa mga headline ng balita sa buong mundo noong 2008, ang barkong ito ay may sarili ng napakahaba at makulay na kasaysayan sa ibang bansa. Nagsimula ang lahat noong taong 1984 sa bansang Japan. Ginawa at binuo ang napakalaking barkong ito sa sikat na gawaan ng barko sa Ishiwajima Harima Heavy Industries sa Aioi, Hyogo, Japan. Sa Japan ay binigyan siya ng pangalang Ferry Lilac sa ilalim ng kumpanyang Shin Nihonkai Ferry. Siya ay ikalawang barko ng kumpanya na nagdala ng pangalang Lilac. Ang unang Ferry Lilac kasi ay nagsimulang bumiyahe noong dekada 60 habang ang pangatlong henerasyon naman ng Lilac ay pumasok sa serbisyo noong taong 2002. Noong unang beses na lumayag ang Ferry Lilac sa Japan noong 1984, agad siyang naging headline dahil siya ang naging pinakamalaking RoPax ferry o roll-on roll-off passenger and cargo vessel sa buong Japan noong panahong yon. Kahit na hindi siya idinisenyo para maging kasing bilis na mga naunang barko sa kanya ay bawi naman siya sa laki, estabilidad at sa dami ng kargamento at pasaherong kaya niyang dalhin sa bawat pagbabiyahe. Sa loob ng 20 taon mula 1984 hanggang 2004 naging tapat at maasahang tagapaglingkod ng Ferry Lilac sa malamig at minsan ay mapanghamong karagatan ng Japan. Ligtas niyang naihatid ang libu-libong pasahero at napakaraming toneladang kargamento sa iba't ibang sulok ng kanilang bansa. Pero noong July ng taong 2004, matapos ang 20 taong tuloy-tuloy na serbisyo, nagdesisyon ang kumpanya sa Japan na iretiro na siya para magbigay daan sa mga mas bagong barko. Para sa karamihan, ito na sana ang katapusan ng kanyang paglalayag sa dagat. Pero para sa barkong ito, simula pa lamang ito ng isang panibagong kabanata. Isang kabanatang magdadala sa kanya dito sa ating bansa. Binili siya ng isa sa mga pinakamalaking shipping line sa Pilipinas noong panahong yon, ang Sulpicio Lines. Nang makarating ang barko sa Pilipinas, pinalitan ang kanyang lumang pangalan. Hindi na siya tinawag na Ferry Lilac, kundi binigyan siya ng isang pangalang angkop sa kanyang laki, ganda at tayo. Ang MV Princess of the Stars. Agad siyang ginawang flagship o ang pangunahing reyna ng mga barko ng Sulpicio Lines na nagpaalis sa pwesto ng dating flagship na MV Princess of the Universe. Inatasan siyang bumiyahe sa pinakasikat, pinakamahalaga at pinakamatinding ruta sa karagatan ng bansa, ang rutang Manila patungo ng Cebu at pabalik. Nang mga panahong yon ay napakatindi ng kompetensya sa pagitan ng mga malalaking shipping lines sa Pilipinas. Bawat kumpanya gustong ipakita na sila ang pinakamagandang serbisyo, pinakamabilis na biyahe at pinakamalaking barko na pwedeng sakyan ng mga biyahero para sa mas marami pang mga pasahero. Ang maikarga at mas maging sulit ang bawat paglayag. Isinasa ilalim ang Princess of the Stars sa malawakang refitting o pagpapabuti sa loob ng barko. Nilagyan siya ng karagdagang passenger deck sa ibabang bahagi at naglagay din
ng malaking cargo ramp sa kanyang hulihan sa gilid para sa mas mabilis na pagpapapasok ng mga kotse, truck at malalaking kargamento. Dahil sa mga pagbabagong ito sa kanyang istruktura ay tumaas ng husto ang kanyang kapasidad. Mula sa kanyang orihinal na sukat, kaya na niyang magsakay ng hanggang 1,992 na pasahero sa isang biyahe pa lamang. Isipin niyo ang laki nito. May haba siyang 193 meters o higit 633 feet. Nang magsimula siyang bumiyahe sa karagatan ng Pilipinas ang MV Princess of the Stars, agad ang naging pinakamalaking passenger ferry sa buong kasaysayan ng bansa. Kahit ang mga nakakatapat niyang barko mula sa ibang kalabang kumpanya ay napapatingin at napapahangad kapag dumadaan siya sa lawak ng dagat. Ang mga pasahero ang mga nagtatrabaho sa pier at kahit ang mga mismong crew ng ibang barko, lahat napapahanga sa kanyang laki. Para siyang isang lumulutang na gusali o isang maliit na lungsod na naglalakbay sa gitna ng tubig. Sa loob ng 4 na taon mula 2004 hanggang sa unang buwan ng 2008, nanatiling hawak ng Princess of the Stars ang record na ito. Walang makatalo sa kanyang laki sa buong Pilipinas. Katunayan, naungusan lang ang kanyang record pagkalipas ng maraming taon noong 2021 lamang nang dumating ang dalawang sister ships ng To Go na may habang 195 meters. Sa loob ng 4 na taong yon sa ilalim ng Sulpicio Lines, naging maayos, ligtas at walang anumang malaking aksidente ang bawat paglalayag ng Princess of the Stars. Laging puno ng tao, laging puno ng saya, pananabik at kwento ng mga kababayan nating gusto makauwi sa Cebu at sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Para sa marami, ang pagsakay sa Princess of the Stars ay simbolo ng karangyaan at komportableng paglalakbay sa dagat. At sa bawat pag-alis niya sa Port of Manila, daan-daang mga pamilya ang kumakaway sa pier, naghihintay sa muling pagtatagpo ng kanilang mga mahal sa buhay. Walang sino man ang nakakaalam na mga panahong yon na ang 4 na taong tahimik, payapa at matagumpay na paglalayag na ito at ang mahinahong hangin lamang bago ang isang napakalakas at nakakakilabot na bagyo. Dahil pagpasok ng buwan ng June taong 2008, ang tinuturing na reyna ng karagatan ng Pilipinas na patungo na pala sa isang biyaheng magbabago sa buhay ng libu-libong tao. Isang biyaheng wala nang balikan pa. Noong June 20 taong 2008 sa pag-alis ng MV Princess of the Stars patungo ng Cebu City, bitbit ng higit 800 tao ang kanilang mga pangarap, pananabik at mga kwento. May mga pamilyang magkakasamang nagbabiyahe para sa isang bakasyon. May mga manggagawang uuwi sa kanilang probinsya matapos ang mahabang buwan ng pagtatrabaho sa Maynila. At mga magulang na excited nang yakapin ang kanilang mga anak sa gitna ng ingay sa pier, sa bawat tawanan at pagkaway ng pamamaalam, walang sino man sa kanila ang nakaramdam na yun na palang huling beses na makakakita sila ng dalampasigan ng Maynila. Sa mga panahong yon, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Fengshen na mas kilala natin sa lokal na pangalang Bagyong Frank. Maaga pa lamang noong araw na yon, naglalandfall na ang Bagyong Frank sa isla ng Samar. Alam ng pamunuan ng barko at ng mga otoridad ang tungkol sa masamang panahon, ngunit pinayagan pa ring lumayag ang Princess of the Stars. Ang katwiran ng marami dahil sa napakalaking sukat ng barko at bilang pinakamalaking passenger ferry sa buong bansa, kaya nitong harapin ang malalakas na alon sa paligid o periphery ng bagyo. Para sa kanila ay sapat ang laki ng barko upang maging ligtas ang paglalakbay nito. Pero ang kalikasan ay walang pinipili at hindi pwedeng diktahan. Habang naglalayag ang barko patungong Kabisayaan sa gabi, biglang nagbago ang direksyon ng Bagyong Frank. Ang bagyong inaakalang maiiwasan ay direktang tumama at humagupit sa mismong daanan ng Princess of the Stars. Sa gitna ng karagatan, napalibutan ng malaking barko ng naglalakihang alon, malakas na hangin at walang patid na buhos ng pag-uulan. Pagdating ng tanghali noong June 21, 2008, nagsimula na ang matinding panganib. Sa gitna ng hampas ng unos malapit sa baybayin ng Romblon, naglabas ng distress signal ang Princess of the Stars. Isa itong sigaw ng saklolo mula sa kapitan at mga opisyal ng barko. At eksaktong 12:30 ng hapon,
Biglang naputol ang lahat ng linya ng komunikasyon at radyo mula sa barko. Mula sa sandaling yon, balot na ng kadiliman at kawalan ng kabatira ng sitwasyon ng Princess of the Stars. Nang mabalita ng kawalan ng linya sa barko, agad na nagpadala ng speedboat si Mayor Nanette Tangsinco ng San Fernando Romblon upang suriin ang kalagayan ng barko. Ang nakita ng kanyang mga tauhan sa gitna ng dagat ay isang nakakatakot na tanawin. Ang dating reyna ng karagatan ay may malaking butas na at ang kalahati ay nakalubog na sa tubig. Sa paligid ng barko nagsimula ng lumutang ang ilang mga bangkay ng mga pasahero. Sa mga unang ulat, inakala ng marami na nabutas ang mismong hull o katawan ng barko. Ngunit kalaunan, sa mga investigasyon na itala na ang sinasabing butas ay ang bow thruster ng barko na lumabas at naiwang nakatambad nang magsimula na itong tumagilid. Dahil sa gulo ng mga unang oras, hindi agad naging malinaw kung ilang tao ba talagang nakasakay sa barko. Sa unang opisyal na ulat, sinabing merong 747 na tao sa loob, 626 na pasahero, 575 na mga matatanda, 20 bata at 31 na sanggol, at 121 na crew at opisyal. Ngunit kalaunan, naglabas ng pahayag ang Sulpicio Lines at sinabing batay sa kanilang manifest, merong 755 na pasahero, 111 na crew na nagbibigay ng kabuang bilang na 866 na tao. Subalit alam ng marami na sa mga biyaheng tulad nito ay hindi nawawala mga posibilidad na mga pasaherong wala sa opisyal na listahan o manifest ay meron. Pagkalipas nga ng mahabang panahon ng paghahanap at pag-audit, ang huling opisyal na talaan ng trahedya ay nagpapakita ng mas masakit na katotohanan. 814 ang naitalang patay at nawawala, habang 56 lamang ang nakaligtas. Sa kabuuan ay merong 817 katao ang nakasakay sa nag-iisang biyaheng yon. Sa salaysay ng 4 na nakaligtas na nakalangoy patungo sa kalapit na isla ng Sibuyan, sinalaysay nila ang totoong naganap sa loob ng barko sa huling mga sandali nito. Hindi nagkaroon ng mechanical failure o pagkasira ng makina ang barko bago ang aksidente. Sadyang pumasok lang ito sa napakaalon na karagatan at ginulo ng naglalakihang alon dulot ng bagyo. Bago mag 11:30 ng umaga, inutusan ang mga pasahero na magsuot ng life jackets. Pagkalipas ng 15 minuto nang humigit kumulang 11:45 ng umaga, ibinigay na ng kapitan ang pinaka nakakatakot na utos sa anumang barko, ang abandon ship. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng tanghali, nagsimula ng tumagilid ng husto ang barko. Sa gitna ng takot, sigawan at dilim, marami sa mga pasahero ang tumalon sa nagraragasang alon ng dagat. Ang iba naman ay pilit na kumapit at sumakay sa mga lifeboats. Sinalaysay ng mga nakaligtas na marami sa mga tumalon ang walang suot na life jacket dahil sa kawalan ng oras at panic. Mas masakit pa rito, ayon sa 4 na survivor, mas inuna pa ng ilang miyembro ng crew ang iligtas ang kanilang mga sarili kesa tulungan ang mga natatakot at naguguluhang mga pasahero. Eksaktong 1:00 ng hapon ng June 21, tuluyan ng tumaob o nag-capsize ang MV Princess of the Stars sa gitna ng bagyo. Dahil sa lupit ng bagyong Frank, naging napakahirap para sa mga rescue team ang makalapit sa lugar. Ang pinakamalapit na barko ng Philippine Navy ay pilit na sumubok lumapit, ngunit kailangan din nilang itigil ang kanilang rescue mission dahil sa higanting mga alon, malakas na buhos ng ulan at hangin na humahagupit sa buong karagatan. Nakalipas ang higit 24 oras bago tuluyang nakarating ang unang rescue vessel sa kinakaroonan ng Princess of the Stars. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Arman Balilo, ng panahong yon, wala silang makitang buhay na tao sa ibabaw ng tubig sa kanilang pagdating. Sinuyod nila ang buong paligid at pinag-aralan ang galaw ng alon upang matukoy kung saan posibleng inaanod ang mga nakaligtas o ang mga labi ng mga biktima. Noong June 23, 4 na bangkay ang unang nakuha ng Coast Guard at Navy sa mismong kinakaroonan ng lumubog na barko. Sa kaparehong araw, isa pang grupo ng 35 na bangkay at 40 na nakaligtas ang naitala sa napadpad sa baybayin ng Burias Island sa Masbate. Ngunit sa mga investigasyon,
nalaman na ang ilang mga bangkay at nakaligtas na nakuha sa Masbate ay hindi lamang mula sa Princess of the Stars, kundi mula din sa iba pang mga maliliit na sasakyang pandagat na lumubog dahil sa bagyo, tulad ng MV Lake Paway na nagmula sa Mindanao at lumubog din sa gitna ng dagat. Noong June 24, 2008, inihayag ng Philippine Coast Guard na nasa 115 pa lamang ang kanilang opisyal na naitala, 48 na survivor, 67 na kumpirmadong patay at 747 pa ang nawawala. Nang magdesisyon ang mga Navy diver na pasukin ang loob ng nakataob na hulk o katawan ng barko, 15 na bangkay ang natagpuan sa loob ng dining area ng barko at 2 pa sa bridge dahil sa kawalan ng kuryente at sa sobrang dilim at dumi sa loob ng nakataob na barko. Naging napakahirap para sa mga diver na matukoy kung ilang pang mga bangkay ang naipit at nananatili sa loob ng mga silid nito. Sa kabilang dako, isang helicopter mula sa barko ng militar ng Estados Unidos, ang USNS Stockholm, ang nakakita ng 12 bangkay na lumulutang malapit sa isla ng Masbate. Bagamat hindi agad na ikumpirma kung sila ay kasama sa mga pasahero ng Princess of the Stars. Sa paglipas ng mga araw, ang malaking pagdadalamhati ay napalitan ng galit at paniningil ng katarungan. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagpahayag ng pag-akusa ng kapabayaan laban sa pamunuan ng Sulpicio Lines at sa Philippine Coast Guard dahil sa pagpayag na lumayag ang barko sa kabila ng babala at banta ng napakalakas na bagyo. Dagdag pa rito, labis ang galit ng mga pamilya ng Sulpicio Lines dahil sa kawalan ng direktang komunikasyon. Hindi man lang sila personal na sinabihan tungkol sa totoong sitwasyon ng barko at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinagtanggol naman ng abogado ng Sulpicio Lines ang kumpanya at sinabing kailanman ay hindi sila pinagbawalan o pinagsabihan ng Coast Guard na hindi ligtas lumayag ang barko noong araw na yon. Nakarating ang labis na galit at dalamhati ng bayan hanggang sa Malacanang. Mismong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay humingi ng mabilis at malinaw na paliwanag mula sa mga otoridad ng daungan. Galit niyang tinanong, bakit ninyo pinayagan lumayag ang barko at bakit walang sapat na babala? Gusto ko ng kasagutan. Dahil dito ay mabilis na nag-utos ang Maritime Industry Authority o ang Marina na i-ground o pigiling lumayag ang iba pang mga barko ng Sulpicio Lines habang gumugulong ang buong investigasyon. Nagtatag din ng isang espesyal na lupon ang Task Force Princess Stars na pinangunahan ni Vice President Noli De Castro upang pamahalaan ang investigasyon, rescue operations at ang pamamahagi ng tulong. Sa gitna ng matinding paglilitis at galit ng publiko, nagalok ang Sulpicio Lines ng compensation na 200,000 pesos para sa bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Ngunit para sa pamilyang naiwan, walang anumang halaga ng salapi ang makapagbabalik sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala sa malamig at madilim na karagatan ng Romblon. Matapos ang trahedya noong June 2008, bumuhos ang tulong, panalangin at pag-asa mula sa buong bansa. Lahat ay umaasang makukuha pa ang mga labi ng mga kababayan nating naipit sa ilalim ng dagat upang maibigay sa kanila ang isang maayos at may dangal na huling hantungan. Ngunit noong June 27, 2008, isang linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang lumubog ang barko. Isang nakakagulat at nakakatakot na katotohanan ang natuklasan ng mga otoridad. Biglang itinigil ang lahat ng rescue and recovery operations. Bakit? Sapagkat nalaman ng gobyerno na may nakakarga palang 10,000 na kilo ng napakadelikadong pestisidyo na tinatawag na endosulfan sa loob ng lumubog na Princess of the Stars. Ang pinagbabawal na kemikal na ito ay dapat sana ay sa ibang barko ng Sulpicio Lines ang MV Princess of Paradise ikakarga. Ipinagbabawal ng batas ng Pilipinas ang pagbabiyahe ng mga nakamamatay at mapanganib na kemikal sa mga passenger vessel o barkong may sakay na mga pasahero. Dahil dito ay nagbanta ang gobyerno na maghahain ng karagdagang kasong kriminal laban sa may mga pananagutan. Upang maalis ang nakamamatay na kemikal at maiwasan ang malawakang pagkalaso ng karagatan ng Romblon, kumuha ang may-ari ng barko ng isang international salvage team, ang Titan Salvage.
Nagbuo sila ng isang malakas na alyansa ng mga eksperto, ang Harbor Star, isang kumpanya ng tag at salvage mula sa Pilipinas, ang Global Diving and Salvage mula sa US na dalubhasa sa hazardous diving at ang South Pacific Environmental mula sa Guam na nakatutok sa chemical mitigation. Nagsimula ang napakadelikadong operasyon ng pagkuha sa Indosulfan noong September 24, 2008. Ang kemikal ay nakatago sa 2 container sa D-deck na nakataob sa barko sa lalim ng humigit kumulang na 85 talampakan sa ilalim ng dagat. Sa tuloy-tuloy na pag-iingat ng mga diver noong October 5, matagumpay na nailabas ang lahat ng 400 tuna drum na may bigat na 25 kilo bawat isa. Mula sa unang container, pagkatapos nito ay sinunod naman na pumasok sa ikalawang container sa gitnang bahagi ng D-deck upang ilabas ang iba pang mga natitirang mapanganib na kargamento. Noong October 11, opisyal na naipahayag na ligtas nang naisuko at naidala sa ibabaw ang lahat ng delikadong kemikal. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Kailangan din nilang kargahin ang natitirang langis ng barko upang maiwasan ang oil spills. Binutasan ng salvage team ang katawan ng barko at noong October 17, matagumpay nilang na-pump out ang humigit kumulang sa 200,000 na litro ng fuel nang mawala na ang banta ng lason at langis sa dagat. Muling tinuloy ang pinakaasam ng mga pamilya ang pagkuha sa mga labi ng mga biktima. Mula October 27 hanggang November 10, 2008, pumasok ang mga diver ng Harbor Star at Philippine Coast Guard sa mga silid ng CB and A decks. Sa loob ng 2 linggong yon, 199 na bangkay ang kanilang nakuha mula sa madilim, putik at gipit na lagusan ng loob ng barko. Ayon sa dating PCG Commandant Vice Admiral Wilfredo Tamayo ng panahong yon, huwag nating asahan na makukuha pa ang 500 bangkay. Masiyahan tayo kung makakuha man lang tayo ng kalahati noon. Hindi na napasok ng mga diver ang engine room at iba pang mga malalalim na silid dahil sa matinding panganib at kawalan ng lagusan. Ang mga nakuha at natagpuang bangkay ay pansamantalang inimbak sa barkong MV Tacloban Princess, habang ang mga forensic doctor mula sa National Bureau of Investigation at Interpol ay naghintay sa Cebu City para sa identity matching. Ayon kay Dr. Bautista ng NBI, dahil sa higit 4 na buwang pagkakababad sa tubig alat, karamihan sa mga nakuha na mga labi ay nahulog na ang mga bahagi ng katawan at disintegrated na ang laman. Sa tulong ng pondo at teknolohiya ng Interpol, ang mga sample ng DNA ay pinadala sa International Commission on Missing Persons Laboratory sa Bosnia upang makilala kung kaninong mga mahal sa buhay ang mga ito. Sa kabuuan, ang unang phase ng rescue at recovery ay nasa 350 ang bangkay pa lamang na opisyal na nakukuha, samantalang ang daang-daang iba pa ay pinapaniwala ang nananatiling nakakulong sa ilalim ng bakal na kabaong na lumubog na barko. Lumipas ang halos 2 taon pagdating ng May 2010, nagdesisyon ang mga otoridad na putulin ng pahaba sa kalahati ang mismong katawan ng Princess of the Stars at hilahin ito patungo sa mga mababaw na bahagi ng tubig. Sa mas mababaw na lugar, mas magiging ligtas para sa mga diver na galugurin at suyurin ang bawat loob ng sasakyan. Dahil sa hakbang na ito, 47 pang hanay ng mga labi ng tao ang muling natagpuan at naisuko sa NBI at Public Attorney's Office para sa forensic testing at pagkakakilanlan. Sa likod ng mga operasyon sa dagat, gumulong din ang legal na laban at paghahanap ng hustisya sa ibabaw ng lupa. Noong August 25, 2008, nilabas ng 5 miyembro ng Board of Marine Inquiry ang kanilang 65 na pahinang opisyal na ulat na sinumite sa Marina. Sa ulat na ito ay direktang itinuro ang pananagutan ng Sulpicio Lines at ng kapitan ng barko na si Florencio Marimon. Nirekomenda ng BMI na suspendihin at bawiin ang Certificate of Public Convenience ng Sulpicio Lines dahil sa kapabayaan at pananagutang kriminal sa paglubog. Ayon sa ulat, ang pangunahing dahilan ng pagtaob ng MV Princess of the Stars ay ang pagkukulang ng kapitan na magpakita ng pambihirang pag-iingat at mahusay na paglalayag dahil sa maling pagtaya o error of judgment ni Kapitan Marimon na isulong ang barko sa mismong mata
at pinakamatinding hagupit ng Bagyong Frank. Sinaad din sa ulat na nagkulang ang mismong kumpanya ng Sulpicio Lines sa tungkulin nitong tiyaking ligtas na makakarating sa destinasyon ang kanilang mga pasahero at kargamento. Sa kabila nito ay nagpahayag kaagad ng Sulpicio Lines ng kanilang intensyon na iapila ang naturang desisyon. Dito rin pumasok ang matinding debate sa lipunan ang Sulpicio Lines kasi ang ikalawang pinakamalaking cargo carrier sa buong Pilipinas. Ng mga panahong yon na humahawak ng 40% ng lahat ng galaw ng kargamento sa buong bansa. May ilang mga negosyante at taga-masid tulad ni Robert Go na dating Pangulo ng Cebu Chamber of Commerce and Industry ang nagbabala na kung tuluyang isususpende ang operasyon ng Sulpicio, magdudulot ito ng matinding krisis sa ekonomiya at supply chain ng bansa. Lalo na't papatapos na ang taon at malapit na ang Pasko. Ngunit hindi tumigil ang mga pamilya ng mga biktima sa pakikipaglaban. Sa tulong ng Public Attorney's Office sa ilalim ni Attorney Persidido Acosta, pinalagan laban sa korte ang higanteng shipping company. Umayos man ang daloy ng panahon at lumipas man ang napakaraming taon. Hindi nalimutan ng kasaysayan ang dugong dumanak sa dagat ng Romblon. Pagkalipas ng 16 na taon na mahaba, masakit at nakakapagod at pakikipaglaban sa korte. Noong June 28, 2024, pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 49. Dineklara ng korte ng Philippine Span Asia Carrier Corporation ang dating Sulpicio Lines Incorporated ay nagkasala ng gross negligence o matinding kapabayaan. At dahil dito ay direktang may pananagutan sa pagkamatay ng 840 na pasahero at pagkawala ng 500 pa sa trahedya ng MV Princess of the Stars noong 2008. Inutusan ng korte na magbayad ng napakalaking halaga bilang daños perwisyo sa mga naulilang pamilya, mga nakaligtas at mga kamag-anak ng mga biktima. Ang kwento ng MV Princess of the Stars ay hindi lamang kwento ng isang malaking barkong lumubog sa gitna ng bagyo. Ito ay kwento ng pamilyang naputol ang pangarap sa gitna ng alon. Ito ay kwento ng kapabayaan ng mga taong pinagkakatiwalaan ng buhay ng libu-libong pasahero. At higit sa lahat, ito ay paalala na sa kabila ng dambuhalang unos at mahabang taon ng paghihintay sa kadiliman ay may liwanag pa ring darating sa dulo para sa mga taong hindi tumigil sa paghingi ng katarungan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.